Napakagandang silent attack ang ginawa ng ating kababayang si FIDE Master Arca kontra sa Grandmaster ng Vietnam. Pumatak kaya ang atake na yon? Tingnan natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Nagpakitang gilas ang ating World Youth Blitz Champion FIDE Master Giancarlo Christian Arca matapos gumawa ng silent attack dito kay Grandmaster Tran Tuan Minh ng Vietnam na kung matatandaan nyo po, no? Isa yan sa naimbitahan natin sa Kamatsas Round Robin. Pero dito, pumatak kaya ang silent attack? Yan ang aalamin natin. Mamaya papakita ko sa inyong standing. Meron tayong sasagutang puzzle. Shout out, may bagong puzzle tayo. Okay? Ang ginawa ni GM Tran nag D4, D5 si FM Arca, C4 tinirahan ng slab defense, Knight F3, Knight F6, Knight C3, nag A6. Isa po sa paborito ng inyong lingkod ay ang Chebenenko variation sa Slav. Lagi ko pong ginagawa yan. Nag C5, Bishop F5 develop at nag Queen B3. Expected yan. Once na ma-release ang Bishop, nagkakaroon ng weakness sa Queen side at inaatake talaga yan, pero bookline din naman yung Rook A7. Mukhang aral na aral si FM Arca. Diyan muna ang Torre, mukhang pangit pero matibay na depensa yan at mapipigilan kung anumang mga gagawing panggugulo ng puti sa queen side. Bishop F4, Knight BD7, nag-E3, Knight H5. Gusto kagad i-eliminate ang strong bishop na yan. Nakipagsabayan si GM Tran at yang tira na yan ang novelty. Dahil ayon po sa recorded master database na nandito pa sa chess.com, Bishop E2 lang talaga ang madalas ginagawa dito. Okay? Balik tayo dito sa ginawang Knight H4, nakipagsabayan, capture, nag-E6, tineret din, at atras din syempre, Bishop E2, nag-Knight E7. Yan ang medyo, bakit kaya bumalik? Meron pong plano yan eh. Nag-castle, nag-G6. Para sa akin, ang ganda ng planong atras, kasi gusto ni FM Arca na if-yangketo ang Bishop, then later on, makabasag ng E5. At yung G6, nakakapagpapatay sa pupwedeng gawing likot-likot din na activity ng Knight sa G3. Maraming purpose eh. Nag-Queen C2, Bishop G7, and nag-B4. So very typical namang ginagawa yung ganyang structure sa Queen side. Nag-H5, nagparamdam na tipong mag-H4, pressure sa Knight, nag-F4, at nag-Castle, Queen D2, H4 na pinapasive ang Knight atras muna at nag-B6 para kahit papaano lumambot-lambot ang solid pawn structure na yan at nag-Knight F2, A5 yan po talaga ang mga pambasag dyan eh. Nag-A3, Queen C7, nag-G4. Ayan na. Kasi naramdaman ni Tran, teka muna, mayroon ng gagapang na tore, magbabaterya na. Mabilis ang epekto niyan pagka naka-Rook A8 na eh. Kaya, ayaw magpatumpik-tumpik ni GM, nag-G4 para tipong nagpaparamdam siya na break F5 pero medyo nalalabuan pa rin ako kahit mag-break siya. G5 ba? Then Knight G4? Mga ganon. Tingnan natin. Inenpasan capture at kumapture na Rook A8. Nakipagsabayan. Yun nga lang, talagang kontrolado na ni FMG yan ang A-file. Nag-G4. Yun pa rin talaga. Oh. Queen side versus king side attack. Kumapture, capture, and nag-Queen A5. Kumbaga, mabagal dito yung G4 na gaganon. F5, mabagal yan. Kasi, pag Queen A5, eto na ang matinding, mabigat na threat. Knight takes C5, capture, ayun, no? May bitin sa Knight C3, eh. Kaya, nag-Knight D3, inagapan kagad ni GM. Nag-G5, yan ang mga binibiling tira dyan, mga kamatyas. Dito ako napahanga ni Gian. Ang ganda ng G5, oh. Sacrifice yan, pero nag-F5 lang si GM Tran. Bakit? Ano ba mangyayari kung halimbawa capturein ang G5? Ito po talaga yung laman. Yan ang pambasag talaga ng Chebenenko, yung nakaganyang structure na naka-advance C5, yan talaga. Para mabasag mo yung pawn chain na yan. E5, na kapag nawala ang D4, babagsak, next in line yung C5. Pangwasak sa sentro yan eh. Ang ganda nung G5, double pawn, walang magagawa puti dyan. Kaya ginawa dito ni GM Tran,
Nag-advance na lang ng push, nag-E5, capture, bishop takes E5, pamuwersa sa knight, another interesting move. Kinapture na, capture, and nag-F6. Pero dito ang gusto ng computer engine mag-Queen D4. Madepensahan ang C5, may atake pa. Tapos ang gagawin ng black dito, according sa continuation, mag-F6 para depensahan. Pero slightly better na rin dito ang black dahil yung C5 talaga ay tipong babagsak na matatimingan. Balik tayo mga kamatyas. Dito sa F6 na ginawa, nag-knight G6 at nag-rook F5. Eto na po. Inatake na yung G5. Pero tingin ko expected ni Gian to eh. Dito na ngayon lalabas yung silent attack na sinasabi kong tahimik lang pero ang lakas ng dating. Pakiguess nyo po yon sa ilang sandali lang. Tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook B8. Perfect move ng computer engine yan. Silent to. Parang wala lang oh. 'Di ba? Kung tutusin, dapat nga capturein yung pawn eh. Kung agaran yung gusto mangyari. Pero Rook B8 napaka-silent. Kinapture yung pawn at dumiretso Rook B3. May ganun na pala. Tahimik lang pero pag Rook B3, aray. Napakasakit ng threat. Saan dadalhin ang knight ngayon? Nag-knight E4. At tingnan nyo po evaluation bar. Talagang kitang-kitang bumigay dito si GM Tran. Ang binigay na continuation dito para hindi ganun kalakihan ang evaluation bar, Queen A2. Na dito ang gagawin, Queen takes A2. Knight takes A2, then Rook B2. Pag nag-Knight C3, then Rook C2. Bagsak pa rin ng isang pyesa eh. Pero dito baka mapaisip kayo, Coach, bakit pag Queen A2 ano? Queen A2, Coach, bakit hindi capturein yung Knight? May ganito kasi. May mga ganyang kailangang ingatan. Matchas pa. Ang sakit. 'Di ba? Kaya napuwersang mag-Queen takes A2 eh. O, para maliwanag lang, pinakita ko lang, no? Ayun, Queen A2 ang tira. Pero, mas malala itong ginawa ni GM Tran na Knight E4, nag-Queen A1 check. Yun lang. King F2. Ba, okay pa rin ah. Kasi hindi pwedeng capturein. Yun pa rin ang threat. Kaso, merong huling bitaw si Gian na pagtira, timplado, pang-resign talaga. Sige po, pag-guess po ulit yung last move. Napakaganda nito, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po ulit sa malapasel. Simple lang, accurate sa computer engine. Boom! Queen H1. Eksaktong-eksakto. Pupunta lang pala dyan, nakabitin ang knight, threatening queen takes knight, and threatening Queen H4. Yun ang masaklap. Saklapacious yan. Resign dito si GM. Ngayon, bakit nag-resign? Baka may naiisip pa kayo mga kamatya sa continuation. Coach, bakit hindi nag-knight G3? Hindi na makakain ang knight, wala pang check. Meron kasing Queen H2 eh. Yun lang. Lipad pa rin yung knight, bagsak pa rin. Okay, kaya dito nag-resign na. Napakaganda. Silent yung Rook B8 oh, doon ako napahanga. Saka doon sa unang G5, yung G5 ng ganda nun, no? Pag kinapture sabay E5, oh. Galing. Potential first Grandmaster ng Mindanao ito eh. Si Gian eh. Ngayon po nasa Team Dasma, no? At talagang masipag na tinetraining nila Coach Fidemaster Ruel Abelgas and Grandmaster Darwin Lailo. Talagang ang lulupites ng kanilang mga coaches eh. Ito po ang standing nila mga kamatyas para makita natin sino ba ang leading sa division nila. Ayun! Si FMRK. Ang alam ko po dito, pag nag-champion, hindi ko alam kung Grandmaster norm din ba or International Master title outright eh. So, pero alam ko, may mga GMs naman din kasi. Ilan ang GMs? 3 nga eh. Oh. Possible din GM norm to. 2 sabay na tournament, magkahiwalay sila ni IM Quezon eh. Hindi ko pa naitanong yung detalye, no? Pero importante po, leading ang ating kababayang si FMRK. Yan, proud tayo, no? Leading, oh. O, pumapangalawa lang yung CM ng Vietnam, Tran Tuan Min, oh, yan, ha. Oh. GM John Paul Gomez din po at ang ating kababayang si IM Concho nandito rin sa division na ito. So, not bad, nasa gitna pa, no? At medyo matagal-tagal pa ang labanan. Sana ma-maintain po ni FMRK
at makakuha siya ng kung hindi man outright IM, at least IM norm. Sana magkaroon pa ng GM norm kung kaya pa, no? O yan. So aabangan natin yung mga performance nila mga kamatsas at silipin din naman natin yung standing ng isa pang division kina IM Quezon. Ayan po ang ating candidate Grandmaster. Nasa gitna pa naman so hindi pa malala yan. May chance pang umangat yan. Okay, so galingan mo IM Quezon at punta naman tayo sa isa pa na round robin. IM Ricardo de Guzman and IM Angelo Yang. Ayan. Okay, maganda pa. So, abangan natin yan. At ngayon naman, sagutan natin yung puzzle at magsha-shoutout tayo. Di pa tayo tapos mga kamatsas ha. Ito po yung puzzle. Ayan, okay? So, ito yung first move. Actually, dito galing yan sa position na to. Okay, first move, Bishop F6. Threat ang Queen. Dapat po makita yung Queen C2. Yan ang pinaka-perfect defense. Wala na pong iba. Okay, bakit? Tingnan nyo, malalaman nyo Rook E1, threatening Rook E8. May mating net na kasi yung Black King Bakit Queen C2 ang best defense? Para maka Queen C6. Hindi maka Rook E8. Wala ring Rook C1 na po pwede maka-switch. Wala ring King G2 kasi manggugulo ng check. Ayan, at ang tira dito, 8x B4 muna, capture. Rook B1, atakihin yan. At B3, capture lang at hanggang dito na lang ang solution. So, meron pong paparating na Rook B8. Mamaya may babalikan tayo Baka may mga tanong pa kayo sa inyong isipan mga kamatsas. Halimbawa, mag Queen A8 dito para walang Rook B8. Ang gagawin ay Rook B4. Yun naman. Meron namang ganun. Napakatindi. Wala na King G8, Rook H4, matchas. One move. Pag nag D4 dito, Rook takes D4. Queen check, King G2 lang. Check ulit, and King H2. Parang tipong may stalemate no? Sarap sanang i-sacrifice Stalemate. Kaso meron pang isang square dun Walang stalemate Okay, talo na rin po mga kamatsas. Kahit na Queen F3 ang tinuturo ng computer engine, simply Rook H4, haharang, talo na rin, kakapturein lang Di ba? Yan. Ngayon, ito po yung mga paliwanag na siguradong baka, kasi may mga follow-up na comments nagme-message sa comments natin down below. Coach, paano kung ito? Paano kung ganyan? Ayan. So, anticipate ko na, dito po, baka may tumira ng, let's say, King G2. Pagka gumanyan kasi mayroong D4 check na baka akala nyo ay pareho lang na kapag nag-F3, manggugulo, may check Manggugulo yan So, wala pa ring Rook H1. Ngayon, baka mapatiran ng King H3, magku-Queen C8 check. At halimbawa, mapatiran ng G4, magki-King G8. At kung mag-King G3 para mag-Rook H1, magku-Queen C7 check. At kapag nag-F4 dyan, magku-Queen C6. Walang Rook E8, wala ring Rook H1 dahil may Queen. Eksakto gagawing depensa ng Black dyan. Yun nga lang, mahirap makita sa practical yung mga galawan ng Queen. Dapat precise din ang square na hahakbangan yan So, ulitin ko po, ito ang solution. Yan ang solution. Bibigayan, capture, Queen A8, and Rook B4. Ayun. May timing naman Ma-achieve naman yung mating net Pero may tamang timing na dapat gawin. Okay, at ito naman ang puzzle na iiwan natin sa video na ito. So, it's white to play. Okay, at habang iniisip nyo, mag-shoutout tayo. Isa lang ang nakakuha ng tamang sagot. Si Tweet Me Up. Congrats! Shout out! Siya lang ang nakakuha ng Queen C2 din na ibaba niya ng Queen C6 yung tamang depensa tapos capture Rook B1. Ayan, so napaka-precise po ng kanyang solution. Sana po mag-comment kayo, i-congrats natin si FM Arca, IM Quezon at iba pa nating mga kababayan para magkaroon sila ng iba yung kumpiyansa. Confidence ba? Tulong natin mga kamatsas, malaking bagay yun sa mga players na lumalaban sa ganitong round robin na malakasan Okay, supportan nyo na po. Siguradong mababasa ito ni Gian, yung inyong mga messages kasi ako po yung nag-request na humingi ng kanyang game. Na sinend niya sa akin via PGN. Kaya ako nakuha yung kopya ng game Okay, salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.